Retired Police General Fillmore Escobar ng PMA Zambezi Class 1991 ang umano'y lantarang pakikisangkot ni Torre sa politika. Sa halip na ituon ang atensyon sa tunay na banta sa bayan, ang CPP-NPA-NDF ayon kay Escobar, tila inaabuso ni Torre ang kanyang kapangyarihan habang nakapwesto sa pambansang pulisya, partikular na sa pagsupil sa mga kritiko ng administrasyong Marcos Jr. at sa pagtatanggol sa mga itinuturing niyang political masters. Imbes na tutukan ang paglaban sa insurhensya, binigyan din ni Escobar na mistulang mas inuuna ni Torre ang pakikisangkot sa politika. Giit niya, ang CPP-NPA-NDF ay patuloy na lumalakas at pumapasok hindi lamang sa mga barangay, kundi pati sa mataas na antas ng gobyerno, kabilang na ang Kongreso. Dagdag pa ni Escobar, sa mga ginagawang aksyon ni Torre, hindi maikakaila na siya mismo ang nagdadala ng kahihiyan at kasiraan sa buong hanay ng PNP. Pinakahuling kontrobersiyang kinasasangkutan ni Torre ang pagsalakay ng CIDG operatives sa bahay ng kilalang political vlogger at digital content creator na si Ernest June Abines noong Pebrero 22 taong 2025. Inakusahan si Abines na umunoy pagpapakalat ng maling impormasyon at di umunoy paghack sa mga datos ng PNP. Giit ni Escobar, ang dapat sanang pagtuunan ng pansin ni Torre ay ang patuloy na pananamantala ng CPP-NPA-NDF sa kabataan para sa kanilang pekeng revolusyon na madalas nauuwi sa trahedya. Isa sa malinaw na patunay ng patuloy na banta ng CPP-NPA-NDF ay ang nangyaring engkwentro noong Pebrero 15 taong 2025 sa pagitan ng NPA Jaguar Unit at tropa ng pamahalaan mula sa 67th Infantry Battalion sa Sitio Butigan, Barangay San Jose, Boston, Davao Oriental. Matatandaan noong Disyembre taong 2022 pa idineklara ni Pangulong Marcos Jr. ang rehiyon bilang insurgency-free. Ngunit tila hindi ito batid ni Torre. Ayon kay Escobar, nagbabala sa Escobar kay Torre na huwag abusuhin ang pansamantalan niyang kapangyarihan. Anya tila hindi batid ni Torre na ginagamit lamang siya ng mga politikong kanyang pinaglilingkuran at kapag nakuha na ng mga ito ang kanilang nais, maaring makalimutan na siya. Pinakamalungkot anya ang magiging wakas ng karera ni Torre kung paano siya maaalala ng publiko tulad ng pagiging simbolo nito ng kalupitan at paniniil. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Tama. Tama ang sinasabi ni retired General Escobar. Torre? Anong masagot mo dito? Hindi ka pa ba mahihiya sa sinasabi ni Escobar dito? Namumulitika ka. Naghihimod puwit ka. Magre-retired ka. Na bad record ka, Tori. Sagutin mo nga. Yung sinasabi ngayon ni pagbabatikos ni General Escobar sa'yo. Sige nga, sagutin mo. Parehas naman kayo kabaro naman kayo. Parehas kayo, General. Sige, Tori. Tigil-tigilan mo na yung kayabangan mo, Tori. Tama yung sinasabi ni General Escobar. Pag wala na sa posisyon, wala ka na sa posisyon, Tori. Hindi ka napapansinin ng gobyernong bangag. Tandaan mo yan. Ginagamit ka lang ngayon. Kaya ikaw ang ginagamit ni bangag ngayon, sa pagsiserve ng mga warrant o pagsupil, sa mga taong nagsasalita against the government. Bakit? Hindi mo ba naisipan yan, Tori? Ginagamit nila dahil ikaw, isa kang diwata. Na linalabag mo ang karapatan namin, karapatan ng ang human rights ng tao. Madali mo lang sasabihin, kung may nilabag ako, di magsampa kayo ng kaso. Syempre naman talaga. Katulad ng ginagawa mo sa QGC. Ang dami mong nilabag na batas doon. Pag retired mo, matatapos din yung mga kaso na sinasampa sa'yo. Yan, baka kulungan ang puntahan mo pag retired mo, Tori. Tutulungan ka ba ni Bangag? Tutulungan ka ba ni Romaldes? Tutulungan ka ba ni Abalos sa ginagawa mo noon sa QGC? Tandaan mo yan, Tori. Huwag mong abusuhin yung power mo porki nasa mataas ka. Hinay-hinay ka, sabi pa nga ni Captain Dadu. Huwag kang mag-aabuso dahil hindi lahat ng panahon ay sa iyo. Kakarmahin ka rin. Darating din ang araw. Iikot ang mundo, iikot ang gulong, Tori. Hindi ka ba nahihiya sa mga anak mo, sa pamilya mo?
I'm sure nalalaman nila yan, nakikita nila yung pangbabati ko sa iyo sa social media. Tapos sinasabi mo pa na yung mga anak mo, nakakatanggap ng mga banta-banta. Maniwala kami sa iyo. Isipin mo kung ano ang ginagawa mo. Karma yan sa ginagawa mo. Pamilya mo ang magsasuffer. Hindi mo kasi iniisip at ginagawa ang tama. Lahat nilabag mo. Ang human rights ng mga ordinaryong mamamayan, wala kang pakialam. Akala mo bakit? Akala mo santo ka? Ikaw ang hari, Tory? O ngayon, sagutin mo yung sinasabi ni General Escobar. Pinuproof na niya, nakikita nila nagpapagamit ka sa gobyerno, nagpapagamit ka sa politika. Sinusumpaan mo yan, Tory, bilang pulis. Dapat sundin mo ang tama, sundin mo ang anong nakasulat sa konstitusyon at ano ang nasa batas bilang isang pulis. Huwag mong abusuhin. Huwag kang umasta na kung sino kang hari. Dahil darating ang panahon, hindi lahat ng panahon ay nasa iyo. Mayroon ding karma na darating sa iyo one day. Yung ginagawa mo kang Jun Abinis, yung isang vlogger, kung ano-ano nang pinagbibintang ninyo, walang hiya ka? Yun lang pagpasok mo, yun lang pag-confiscate ninyo sa cellphone niya at sa computer niya. Isang paglabag yan sa karapatan niya. Pero syempre naman, oo, magsampa nga tayo ng kaso. Pero matagal, kailan pa? Kasi itong justices natin ang napakahina ng tagalan pa kung magsampa ka ng kaso. Kaya maraming ang tao ayaw na lang magsampa. Kaya inaabuso ng mga abusadong pulis. Abusado ka talaga, Tory. Hindi mo yan nakikita sa pagmumukha mo, para ka ng demonyo. Kulang na lang sungay sa'yo. Kaya may karapatan kaming batikuson ka at tatawagin ka isa kang demonyong putang ina. Dahil sa ginagawa mo. Noon pa lang sa ginagawa mo sa QGC, marami nang gigil sa'yo. Hintayin mo lang darating ang panahon, Tory. Tatanda ka rin, magre-retired ka rin. Yung mga taong galit sa'yo, gigil sa'yo, pag wala ka na sa posisyon, baka bigla ka na lang hambalusin. Mangyayari sana yan sa'yo pag darating ang panahon. Dahil maraming galit sa'yo. Yun, abusado ka. Nagpapagamit ka sa gobyernong bangag na to, na isa din human rights violator na itong ginagawa ni Bangag. Mga putang ina kayo, mga walang silbi kayo. Sige, hinahamon ka, Tory, ni Captain Dado. Kasi sinasabi mo daw, ikaw ang mag-serve ng warrant of arrest kay Captain Dado. Punta ka doon, magbitbit ka ng 5,000 pulis tulad ng ginagawa mo sa QGC. Bit-bit kayo ng mga dimagasin na armas nyo para matatapos kayong lahat. Winawarningan ka na ni Captain Dado. Pag pumunta kayong mag-serve ng warrant na bit-bit nyong mga armas ninyo, gera, you will die. Sana ang unang tirahin ni Captain Dado ikaw. Para tuloy tapos tong gobyernong mga abusado. Tuloy itong revolution na to Talagang sobra ng pang-aabuso ng sa mga ordinaryong Pilipino. Sige, yung hamon ni yung banta ni Captain Dado, gawin mo, Tory. Titingnan namin yung tapang mo. Titingnan namin yung pagkaabusado mo kung matapang ka talaga. Mag-serve ka ng warrant kay Captain Dado, bit-bit ka ng armas mo. Titingnan namin yung tapang mo. Kung hanggang saan yung tapang mong animal ka.